Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Dumating ang oras na si Elias ay kailangan ng kunin ng Panginoon. Noon ay naglalakad sila ni Eliseo buhat sa Gilgal. Pagdating nila sa Jericho, sinabi ni Elias kay Eliseo, "Maiwan ka na rito, pagkat pinatutuloy ako ng Panginoon sa Jordan." Ngunit sinabi niya, "Naririnig ako ng Panginoon, hanggang buhay ka, hindi ako hihiwalay sa iyo." At nagpatuloy sila ng paglalakad. Sinundan sila ng pangkat ng mga propeta at pinanood sa di kalayuan nang sila'y tumigil sa tabi ng ilog Jordan. Hinubad ni Elias ang kanyang balabal at inihampas sa tubig. Nahawi ang tubig at sila'y tumawid. Pagkatawid nila, sinabi ni Elias, "Sabihin mo sa akin kung ano ang ibig mong gawin ko para sa iyo bago ako kunin." Sumagot si Eliseo, "Ipinakikiusap kong ipamana ninyo sa akin ang 2 bahagi ng inyong kapangyarihan." Sinabi ni Elias, "Mabigat ang hinihingi mo. Gayunman, pag nakita mo akong kinuha, mangyayari ang kahilingan mo. Kapag hindi mo makakamit ang hinihingi mo." Patuloy silang nag-usap habang naglalakad. Walang ano-ano'y pumagitna sa kanila ang isang karwaheng apoy, nahila ng mga kabayong apoy. Nagkahiwalay sila at si Elias ay iniakyat sa langit sa pamamagitan ng ipo-ipo. Ito'y kitang-kita ni Eliseo, kaya't napasigaw siya, Ama ko, lakas at pag-asa ng Israel," at nawala sa paningin niya si Elias. Sa tindi ng kalungkutan, pinunit ni Eliseo ang kanyang damit mula itaas hanggang sa laylayan. Dinampot niya ang nalaglag na balabal ni Elias at nagbalik sa gilid ng ilog Jordan. Hinawakan niya sa isang dulo ang balabal at inihampas sa tubig. Sabay sabi, "Nasaan ang Panginoon, ang Diyos ni Elias?" Nahawi ang tubig at siya'y tumawid. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ayon sa utos ng Diyos doon sa bundok ng Horeb, si Eliseo ang pinili ni Elias na maging tagasunod niya. Mula noon ay palagi na siyang sinasamahan ni Eliseo. Natuto si Eliseo na maging propeta sa kanyang pagsasama kay Elias na isang dakilang propeta. Naramdaman ni Elias na malapit na siyang kunin ng Panginoon. Naramdaman din ito ni Eliseo kaya hindi na siya nawala sa tabi ni Elias. Kasama niya si Elias sa Gilgal, sa Jericho at sa kabilang ilog ng Jordan. Pinakita ni Elias ang kanyang kapangyarihan na hinati niya ang ilog Jordan sa pamamagitan ng kanyang balabal upang makatawid siya sa ilog na hindi nababasa. Tinanong ni Elias si Eliseo kung ano ang maipagmamana niya sa kanya. Ang hiniling ni Eliseo na ibahagi sa kanya ang 2 bahagi ng kanyang kapangyarihan, a double share of his power. Pinangako sa kanya ni Elias na matatanggap niya ang kanyang hinihiling kung makikita niya kung paano siya kunin ng Diyos. Kaya dapat niyang subaybayan talaga si Elias. Makukuha ni Eliseo ang kapangyarihan ni Elias
kung talagang pagmamasdan niya ang kanyang guro at matuto sa kanya. Sa kanilang paglalakbay isang araw, bigla na lang na may dumating na karwaheng apoy na hila-hila ng mga kabayong apoy. Biglang sinakay si Elias sa karwaheng ito. Nakita ito ni Eliseo at hinawakan pa niya ang balabal ni Elias. Nalungkot siya sa pagkuha sa kanyang guro, kaya pinunit niya ang kanyang damit. Kinuha niya ang balabal ni Elias at pagdating niya sa tubig Jordan, hinampas niya ang tubig ng balabal ni Elias. Nabiyak ang tubig at nakatawid si Eliseo sa ilog na hindi nababasa. Ito ay patotoo na ang kapangyarihan ni Elias ay nasa kay Eliseo na. May paniniwala ang mga Hudyo na si Elias tulad ni Enoch ay hindi namatay kundi kinuha ng Diyos at dinala sa langit. Kaya malakas ang paniniwala ng mga Israelita na si Elias ay dadating uli bago dumating ang pangakong Mesiyas upang ihanda ang mga tao sa kanyang pagdating. Malakas ang kaugnayan ni Elias sa apoy. Doon sa bundok ng Carmelo, dumating ang apoy mula sa langit upang kainin ang kanyang alay. Sa bundok ng Horeb, dumating din ang apoy noong makita ang Diyos, noong magpakita ang Diyos sa kanya. At ngayon, kinuha siya ng karwaheng apoy. Kaya si Elias ay itinulad sa apoy na darating upang dalisayin ang bayan para sa pagdating ng Kristo. Sabi ni Jesus na si Juan Bautista ang gumanap sa papel ni Elias. Siya ang nagdala ng pagbabago at paglilinis sa mga tao upang ihanda ang bayan sa pagdating ni Jesus na siya ang Kristo na pinadala ng Diyos. Tulad ng nakuha ni Eliseo ang kapangyarihan ni Elias kasi pinagmamasdan niya ito, tayo rin makukuha natin ang Espiritu at kapangyarihan ni Juan Bautista, ang Elias na dumating, kung pinagmamasdan natin at tinutularan natin si Juan Bautista na magsisi na sa kasalanan at tanggapin si Jesus. Hindi mo pinababayaan ang iyong bayan o Diyos. Binibigyan mo ito ng mga propeta, mga tagapagturo, mga leaders upang ito ay gabayan. Salamat Panginoon sa mga leaders namin sa pananampalataya, sa aming mga pari, mga obispo, sa Santo Papa na gumagabay sa amin. Makinig sana kami sa kanila. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.